Hello sa inyo mga kasari, magandang tanghali po sa inyong lahat, magandang hapon kung hapon nyo pinapanood ang vlog na ito at magandang umaga naman kung umaga nyo po napapanood ang vlog na ito. So for today's video mga kasari, bilang tindera, 'di ba, minsan kapag may umuutang sa atin, comment down below mga kasari kung nararanasan nyo to. Bilang isang tindera, alam nyo yung parang sige, tatandaan ko na nga lang. Yung kapag may umutang sa inyo guys, yung sige, mamaya ko na nga lang ililista, ganto ganyan. May ginagawa pa kasi ako or hindi pa ako tapos. Kunwari ito cellphone, may pinapanood pa kasi akong teleserye dito. Mamaya ko na lang ililista yung inutang ni ganyan, ni ganito. So, ito guys, yun yung masama. Yung tamad po tayong maglista. Kaya po ang topic natin ngayon mga kasari, pinaka-title ng vlog na to, gawin mo ito para hindi ka malugi. Bawal ang tamad maglista. Ito kasi guys, ang isa sa nakakalugi talaga ng isang tindahan, yung about sa utang. And syempre, 'di ba guys, kaya nga tayo may listahan is para kapag biglang may umutang po sa atin na tumer or customer, ililista po natin agad yan. Parang yun na yung pinaka natin guys kodigo kumbaga. Yung pinaka natin, proof na or pinaka palatandaan natin na may umutang sa atin. Lugi tayo doon mga kasari, lalo na kapag kunwari hindi nyo na ilista. Naranasan ko kasi yan mga kasari yung parang may inutang pa to sa akin pero hindi ko maalala. Yung nagdadalawang isip ka, ba't ang konti lang ng babayaran nito? Parang nung nakaraan, ang dami ng inutang niya. Kasi nga, tamad po tayong maglista. Kaya po kapag may uutang po sa atin mga kasari, kahit ano pa man po yung ginagawa natin, ilista po agad-agad natin. Pagkaalis ni customer or bago pa siya umalis sa harap ng tindahan natin, ay ilista po agad natin. Kasi darating talaga sa point guys na sa dami ng bumibili, sunod-sunod yung bumibili, makakalimutan na talaga natin sa maghapon na pagtitinda natin. Naranasan ko yan guys, yung sa isang tao, 'di ba, nagtanong na siya magkano utang niya. Yung parang hindi ka pa din sigurado sa nakalista, kaya tatanungin mo pa rin si customer, ano-ano ba yung nakuha mo? Syempre yung customer, hindi naman natin alam kung magsasabi ba yan ng totoo, kung honest sa atin, sa ating mga tindera, 'di ba? Kaya mahalaga din na dapat sa paglilista natin, sigurado tayo kung ano yung kinuha sa atin. So, kung magkano yung halaga, ganun mga kasari. Kasi ang hirap na tayo talaga mga tindera ang talo dito kapag merong mga umutang sa atin at hindi po natin nailista. Kaya po yan din po mga kasari yung naging aral po sa akin. Kasi nga always akong yun mga kasari, yung nagdadalawang isip kapag may magbabayad na ng utang, ganyan. Hindi ako sigurado kung yun lang ba talaga yung kinuha niya. Kasi naging attitude ko mga kasari na kapag may umutang po sa akin, hindi ko po agad inililista. Alam ko naman sa sarili ko na ako ay makakalimutin. Ayun nga, yun yung pagkakamali ko bilang isang tindera. Kaya tayo bilang isang tindera, natututo din tayo sa mga pagkakamali natin. Kahit tayo ay nagbabantay, nagtitinda lang sa tindahan natin, 'di ba? Meron pa ding aral na nakukuha tayo sa ating pagtitinda. At yun nga mga kasari, na kapag may umutang po sa atin, kunwari sa akin, inililista ko po agad. Kaya guys, parati akong may listahan dito ng utang, ganyan. Kapag paubos na yung listahan ko dito, kapag nagbayad na kasi mga kasari si customer at puno na rin naman, pinupunit ko na yan, itinatapon ko na. And kapag ubos na yung listahan ko mga kasari ng utang, bumibili agad ako ng bago. At ito guys, ayan, bago pa siya, wala pa siyang laman. Paubos na kasi to, kaya nag-ready na ulit ako. Kaya hindi pwedeng mawala ang listahan guys ng utang. Kapag nga bibili ako dito, sa binibilhan ko nito sa palengke, yung suki ko na, pabili nga po ng maliit na notebook. Listahan ko lang ng mga nangungutang. Ganun lagi yung sinasabi ko sa kanila. Alam na nila yun kasi sa kanila din ako bumibili ng matintang ballpen. 0.7 kasi yung gusto kong ballpen guys. Yung matinta talaga. Parang ganito guys yung sobrang matinta. So, ayan. Don't forget
parate mga kasari na magtala tayo ng mga umuutang sa ating tindahan. Pagkaalis ni customer, kahit pa may bumibili. Unahin nyo muna mga kasari. Akala ko may bibili, parang may nagsalita. Unahin nyo muna ang ilista mga kasari, yung mga kinuha sa inyo. And lalo na kapag maramihan mga kasari, ilista nyo muna bago umalis yung nangungutang sa inyo, yung customer. Kasi nga ang hirap isipin or tandaan, lalo na kung marami silang inutang, ganun. Buti na lang wala dito masyadong madaming umuutang, yung lagpas 10 items. Yung meron siguro dito 4 to 5 items, ganun, yung mga umuutang. Kaya kaya ko pa naman tandaan. Pagkaalis, inililista ko din naman agad mga kasari. Mahirap na kasi sa panahon ngayon lalo na kung maliit lang yung sari-sari store nyo, yung wala pa kayong pang-abono, limited lang yung pampamili nyo, yung pumapasok sa inyo na benta, yun lang yung ipang papamili nyo, wala kayong pang-abono sa mga item na nawala gawa doon sa mga inutang ni customer. Yun yung hirap doon mga kasari. Kaya ayun, ulit-ulit na ako na nagsasabi sa inyo na huwag niyong kalimutan ilista yung mga inuutang or inutang ng ating mga customer. Napakahalaga po niyan mga kasari, na kahit kahit dito mag-note lang kayo yan sa resibo. Kunwari biglang may umutang sa inyo, ay si kapitbahay nangutang ng isang kasalo, ilista nyo agad guys, presyo, date. Minsan nga ako guys, naglalagay pa ako ng oras. Kapag natripan ko, mag-aano ko sa inyo, ayan, kunwari ayan, hindi ko na ipapakita kung ano ang pangalan niya, kung sino siya. So ayan, 20 pesos na sigarilyo, nilagay ko February 15 siya ng utang, 4:48 PM. Nilagyan ko talaga guys ng time. And pwede nyo ring gayahin yan para maano nyo talaga, maisip nyo, ay, nangutang talaga to ng ganito. Kaya maganda talaga guys ang naglilista. Lalo na kapag may date, huwag nyo rin kakalimutan na lagyan ng date yung mga inutang sa inyo, yun. So, yun lang naman mga kasari. Kung ayaw nyong mangyari yung pagkalugi ng inyong sari-sari store, isa rin ito kasi yung paglilista talaga. Diyan po tayo dapat maging alert bilang isang tindera. Huwag po natin niyang kakalimutan. Lalo na guys, yung kahit yung hindi inutang yung papiso-piso, 2 piso. Tulad nung nakaraan, ayun, na ko na yung na-vlog ko, yung kulang sa biskwit. 2 times na kasi siyang kulang ng piso. So, pagbalik niya, automatic na kinuha ko na agad yung kulang niya. At yun nga, sinuklian ko na siya, nagbabayad pa siya ulit yung kulang daw niya sa biskwit. Sabi ko, ay, binawas ko na. Sabi, ay, binawas niyo na po. So, ayun guys, kahit pa piso-piso, mahalaga po yan sa atin kasi tubo po ng mga paninda natin yan. Kaya kahit pa piso-piso, 2 piso, 3 piso, 5 piso, wag po nating kakalimutan ilista. So, yun lamang po mga kasari ang ating vlog for today. Sana nagustuhan nyo guys yung ating topic. Bigla lang tong pumasok sa isip ko guys kasi napakahalaga talaga ng instances na ito. Bilang sari-sari store owner. So, yun lamang po. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!